A lifetime doesn't seem long enough for someone who has accomplished so much. For Raymond John Asperin, 40 years is just the beginning of a never-ending chronology of successful endeavors. Even at a young age, it was obvious that there was so much energy and potential waiting to be channeled. Over the years, John has established his significance as a business mentor, a model individual, an admired brother, and a wonderful father. Nung lumabas siya, talagang grabe ang puti niya. As in, kasi siguro kaya siya maputi dahil ang kanyang father is 50 na Japanese. Cute si John nung maliit. Pero nung high school na, doon na siya na lumabas na payat. Pero nung bata siya, cute yan. Siya lagi ang parang komedyante namin. Siya, kung ano-ano mga inaarte niya. Nag-aalad dolphy pa yan nung maliit siya. Kasi pa yan. Tawag nga pala namin sa'yo, kung hindi pa tumanok, Taras. Hi, Taras! So, yun yung name niya sa amin. So, meron kami mga code names. You remember yung buhok mo noon? Parang palong ng manok. Tapos ang buhok niya yan, talagang kung ano yung uso ngayon, talagang nakatayo yan. Kaming dalawa yung magkasama talaga, lumaki together. Pang-7 siya eh, panglawa sa lalaki. Yun ang bahay namin doon sa likod. Diyan sila naliligo, sila dyan noon. Pero hindi pa naman ganyang karumi. Lahat sila magkapatid, naliligo sila dyan sa ilog. Matalon sila sa likod ng bahay. Kaya pag pumapasok sila noon, punong-puno sila ng pabango. Daanan nila bagoong eh. Ito sila lumaki. Dito ngayon yung bagoongan namin. Makikita mo yung pwesto ko dati. Naghahalo ako ng bagoong noon. Ako ang nag-umpisa sa Ednas. Kasi ako yung nanay nilang mayabang, kahit hindi kaya. Ito ang kinikilala talaga dito sa buong Pangasinan. Ito ang pinakamahal, ito ang parang, kumbaga sa Ateneo, parang ito. Yan o. Pag nagpaaral ka dito, ibig sabihin, you're something parang kawan ka talaga. Gusto ko yun ang maranasan ng mga anak ko, kaya kinaya ko. Dito sila, itong room na to, dito sila nag-umpisa. Kasi yan ang opisina, yan. Tanda ako pa pag ipapasok ko dyan. Tapos, mamaya, nandito kami mga parents, panunurin namin sila, lingon ng lingon. Pag nakita niya hindi na ako yung makikita, mamaya nakagulat na lang ako, mahabol na yan. Tapos, babalik ko uli. Hanggang sa mawiwili na siya, yun. Yung tipong very jolly since he was young. Sa pamilya, siya na talaga ang kwela. Excited. Laging excited yan eh. Bata pa lang kami. Excited na siya lagi. Parang wala akong nakitang moment na dull moment sa kanya. I always see him to crack jokes. Palatawa. Funny kasi marami siyang jokes. Despite all those setbacks or problems that we're having, he seems to be not affected at all. Easy-go-lucky. Ang galing nga niyan na magbakla-bakla. Akala nga namin, ganun siya. Kasi, kuminsan, kasi magaling siya mag-umarte mong ganun. Tapos mahilig siyang mga gamit niya kulay pink. Playful? So far naman, hindi. Dahil, siya lalaking lalaki. Macho. When you see him, his face is always on the light side, no? Laging maliwanag. Overall, funny siyang tao. Mapapangiti ka na lang, tatawa ka na lang. So, that's it. He's that kind of person to me when we were young. Siya yung klase ng tao na sobrang bait, matulungin, makulit nga lang. Ang pinaka-basic sa kanya, he's very makulit. Makulit. Makulit lang talaga yan eh. Kung ano-ano pinagkakakulitan yan eh. Mahilig manloko. Ano yan, talagang mahilig mag-asar. Ako madali rin ako minsan maasar. Makulit lang siya pagdating sa mga kapatid niya, kung mapagbiro siya, lagi siyang mahilig mansutin. Malikot. Super kulit siya na to the point na what he wants, he will do it. Basta sinabi niya. Long playing. Mga kapatid niya, hanggang sa pag mainis na, hinto naman siya. Pag sinusuntok ko siya, iyak yan. Pag wala ang parents namin, hindi yan hihinto. Once he started to cry,
wala nang katapusan yun. May point pa nga na kahit ilang oras na umiyak yan, hinto na lang, as in parang ganito. Pero pag narinig niya na parating na yung parents namin, lalak. Hanggang sa dumating ang mother namin, hanggang sa may pumansin sa kanya, hanggang sa iyon, ganon, basta dumpling. Alam niya na yun. Ganyan malambing naman yan eh. Pag nagagalit ako, tahimik yan. Tapos mamaya, kakalabit-kalabit yan. Tapos hindi mo alam, nasalak mo na. Nakayakap na. Super bait. Yung sabi ko sa kanya. Parang ang daddy niya ang idol niya eh. Kasi ang daddy niya kasi magaling tumugtog, magaling sa lahat. Kasi music lover yung daddy nila eh. He's a good dancer and a singer. Tapos lagi niyang ginigaya si Gary Valenciano, si John Travolta. Artist Michael Jackson. Michael Jackson, he loves dancing. Katulad nung kay Michael. Michael Jackson. Kasi nung kasikatan ni Michael Jackson, actually si Sir Jan, naalala ko sumasayaw talaga yan. Tapos parang masyado silang bilib sa daddy nila dahil halos lahat ng sports din alam ng daddy nila. Ang alam ko sa kanya is ping pong and volleyball. Pero mas nag-ano siya nga talaga sa ping pong. Kami yung laging magkalaban sa table tennis. Kasi ako sports-minded. Siya table tennis lang eh. Ako player ng lahat eh, ng sports. So, hindi ko siya kayang talunin doon. Nung high school siya, parang siya yata ang champion. Every time merong intrams, gano'n. Champion lagi si Jan. Pero sa ibang games, hindi niya pa kayang talunin doon. Kung di ako nagkakamali, kalapate. Yan ang interesado. Interesado silang magkakapatid. At dahil wala siyang makain, kalapati na rin yung kinakain niya. Sa kalapate, mahilig yan. Pareha sila ng asawa ko. Matchbox. Hindi ko alam kung anong tawag doon, yung mga matchbox. Tsaka mahilig siya sa yung mga maliliit na laruan, mga sundalo, basta mahilig siya sa ganun. Gustong-gusto niya maging is a pilot. Kung hindi pilot, a soldier. Kasi lagi natatanda yung mga laruan namin, gano'n, pati planes. Pero lagi niyang sinasabi, I want to be a pilot. Ang sinabi niya noon, ang kukunin niya PMA. Kaso nasunod, yung ate niya sinabi nga PT. Actually, I thought he planned to be an actor someday. Parang alam mo yun, yung, although very impossible, sabi ko pa nga noon eh, we don't have that A something maybe that you call with actors. Well, he has now. But when we were young, I was not thinking that he's going to develop that kind of personality in him. Siya yung kahit nung bata pang alam ko, pangarap niya yumaman. He always say, one day, I'll be rich. Yung family kasi, yung aspirin family, parang may kaya. Pero the bad side is, parang hirap namin humingi. Kahit na paano nakatapos sila. Pero kagaya ng sabi ni Jan, nung lumaki na siya, nung kaalis na siya, hindi niya naramdaman ang sarap sa buhay, kayamanan. Kasi that time, lalong naghirap. My father was sick, actually. So, he had cancer. At dahil doon, isa pa, sila yung naka-experience talaga ng downfall ng family. Silang dalawa nung brother ko na bunso. I can say na sa akin niya binuhos lahat. Meaning good and bad. So, I know they passed really a terrible time. Because at the time, he was still studying. And despite that, he has to take care physically of my dad. Hanggang sa nalaman ko na lang na ganun nga nangyari sa kanya. Naghirap siya, naranasan niyang kumain lang ng kanin, na nilalagyan niya ng gravy. Sinong magulang na pag narinig mo yun, ganun palang nangyari sa anak. Hindi ko gusto na mangyari sa mga anak ko. So, John took care of my dad. And even when my dad was crying in pain, still he made jokes with my dad. Naghihirap siya, naglalakad siya pumasok. Hindi na siya nag-tricycle going outside is because sayang daw yung pamasahe. So, nilalakad niya yun. Sila talaga ang nakaranas no, nung hati sila sa isang itlog, ang electric fan, skeleton. Hindi siya nagtututbrush ng gabi. Magtututbrush siya bukas kasi sayang daw toothpaste. Although the room was very tiny, my dad is in the bed, John sleep on the floor with my brothers. Kasi ayokong maiwanan si Papa na walang kasama. So that's how they live with my dad. They were not sleeping on a... If you see John now, parang you won't believe it. But he passed those stage. Tapos yung shorts niya, na red and black, nalala ko, boxer shorts yun. Hindi niya lalaban yun for about 1 week. Kasi sabi niya, sayang daw ang sabon.
John is a very hardworking person. He earned what he has right now. It was not given. It was not like just coming from heaven. Hey, I'm rich. So as a student, as far as I know, maybe those trials in his life also made him stronger. Kasi lagi niyang sinasabi, mga pamangkin niya, mga kapatid niya, gusto niyang matulungan, gusto niyang lahat sila nasa ayos. May mga bahay. Kasi naranasan daw niya kasi yung palipat-lipat siya. Kaya ngayon, yun ang gusto niyang ipaano ngayon sa kanyang mga pamangkin, sa kanyang mga kapatid, na lahat nasa ayos. Parang yun ang, ito lang latest yun ang sinabi niya sa akin na yun ang pangarap niya na at ginagawa na ngayon. Hindi niya lang iniisip yung sarili niya, kundi yung whole family. Super matulungin siya. Napakabait niya. Ibibigay niya yung best niya. Matulungan niya lang kaming magkakapatid. Pag natapos daw niya yun, parang siya na raw ang masaya. But now, I'm shocked. It's not only Ian who he took care of. Almost everybody. I'm happy, as I've said, because I never thought he's going to do that. Na napakaswerte namin magkakapatid at meron kaming isang kapatid na katulad niya na hindi naghahanap ng kapalit sa mga tulong na naibibigay.